Chapter 10, The Ultimate Showdown. Bes, may level ng takot na mararamdaman mo kapag na-realize mong niloko ka lang. Yung taong pinagkatiwalaan mo sa security ng school, siya pala ang unti-unting sumisira sa buhay mo. And the worst part? May hawak silang ultimate weapon para wasakin tayong lahat. This is not a drill, guys. Part 1. Ang auditorium, para siyang libingan. Yung boses ni Kuya Jerome, na in-edit para magtunog na nagpaplano siya ng sabotahe sa school, ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa buong gym. I stood there frozen nung lumitaw si Marcus, ang student council VP. Hindi lang phone ang hawak niya. May remote siya para sa PA system ng school. Akala niyo ang talino niyo, pangaasar ni Marcus. Ang mga mata ay walang emosyon. Ikaw at ang little boyfriend mo iniisip niyo na pwede niyo lang i-bypass ang hierarchy ng school na to? Ana, isa ka lang na obstacle sa plans ko. Nag-race ang utak ko. Paano niya nakuha yung recording? Tapos, click. Yung gaming headset ni Kuya Jerome. Hinak niya ang home network namin habang naglalaro sila ng Valorant. So simple yet so twisted. Marcus, stop this. Sabi ko, trying my best na maging steady kahit nanginginig na ang buong pagkatao ko. Ma-expel ka. Sisirain mo ang future mo para sa petty na grudge? Tumawa siya ng mapait. Future? Akala mo ba concern ako sa school na to? I care about control. And right now, hawak ko ang narrative ng buhay ng kuya mo. Biglang bumukas ang pinto ng stage. Hindi na naghintay ng cue sina Brian at Jerome. Full offensive agad. Hindi in-expect ni Marcus yung bilis nila. Sinubukan niyang pindutin ang remote, pero naunahan siya ni Brian. Adrenaline rush talaga, Bes. Binangga ni Brian si Marcus gamit ang balikat ng buong lakas at tumalsik ang remote sa malayo. Jerome, get the evidence! Sigaw ni Brian habang pinipigilan si Marcus sa sahig. Nagkagulo na, sigawan, wrestling, chaos! Ako? Tumakbo ako sa stage para makuha ang phone ni Marcus bago pa niya ito maabot.